ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ilang buwan na ngang nagtatago si Farah matapos nga nilang bumalik sa kani-kanilang katawan. Maging si Aling Belen nga ay hindi nagsasalita at sinabi sa kanya na mabulok na lamang siya sa kulungan kaysa ituro ang kanyang anak na si Farah. Ang hindi alam ni Darius ay nagbunga nga ang gabing pagsasama nila ni Lucy noong nasa katawan pa ito ni Farah. Kaya naman, dala-dala ngayon ni Farah ang pangalawang anak ni Darius. Samantala, isang sorpresa naman ang naghihintay kay Lucy pag-uwi niya sa kanilang bahay. Ito ay dahil naisipan nga ni Darius na mag-propose na kay Lucy. Nagsuot nga ng Cupid itong si Cheska at nagulat na lamang siya nang tignan niya ang likod niya at doon nga'y nakita niya si Darius na nakaluhod. Sinabi ni Darius na ito na ang panahon para ikasal silang dalawa at agad namang tinanggap ni Lucy ang proposal na iyon. Naging maayos naman ang kasal nila at hindi ito magarbo gaya ng ibang kasal. Civil wedding lamang ito, subalit ang ikinagulat ni Darius ay nang nagpupumilit nga si Farah na pumasok sa kanilang mansyon. Gulat na gulat si Lucy habang nakasuot nga si Farah ng kulay red na damit. Sinabi niya na hindi pwedeng magpakasal itong si Darius kay Lucy dahil daladala niya ang pangalawang anak nito at siya ay buntis nga. Nasaktan si Lucy sa kanyang nalaman, subalit wala naman siyang magagawa dahil ginusto rin naman nila ni Darius ang mga nangyari, lalo pa nga noong nasa katawan pa nga ito ni Farah. Sa sobrang pagkamis kasi ni Darius sa kanyang asawang si Lucy, ay hindi niya na naisip pa na katawan pala ni Farah ang gamit ni Lucy. Hindi rin naman sinisisi ni Lucy si Darius sa mga nangyari, subalit nalulungkot lamang siya na hindi pa rin mawala-wala sa buhay nila si Farah. Panagutan kaya ni Darius ang pinagbubuntis ni Farah? Yan ang ating aabangan sa Stolen Life.